Nakaluhod ako sa mainit na semento habang ipinapahiya ng sarili kong biyenan sa harap ng simbahan. Habang nagpapakasa sa siniko sa nakaw na milyon-milyong piso, ako ang ginawang sakripisyo ng pamilyang ito. Ilabas mo ang gamit mo at lumayas ka, malamig na utos ng asawa ko sa harap ng lahat. Ngunit bago sila magdiwang isang lihim na sundalo, ang magpapasabog sa kanilang kasinungalingan, tapos na ang pagiging mahina. Oras na para magbayad kayo. Sino kaya ang mambubulok sa kulungan sa pagsisimula ng dobleng pasabog na ito? 100,000 piso lang ang pangarap ko ng pakasalan ko si Gabriel. 10 taon na ang nakakalipas, ang maipatayo ang maliit na bakery ng pamilya at mabigyan ng magandang buhay ang anak naming si Connie. Pero ngayong araw, sa gitna ng sikat ng araw at ingay ng fiesta dito sa Iloilo, natagpuan ko ang sarili kong nakaluhod sa mainit at magaspang na semento sa harap ng kapilya ng barangay, habang ang buong kapitbahayan ay nakatingin sa akin na parang ako ang pinakamasamang tao sa mundo. Tumatagaktak ang malamig na pawis sa aking no. At ramdam ko ang pagbaon ng maliliit na bato sa aking mga tuhod. Kumikirot ang buo kong katawan, pero mas masakit ang boses ng biyenan kong si Doña Lourdes habang hawak niya ang mikropono sa tapat ng kapilya. Si Lourdes ang kilalang treasurer ng parish, ang babaeng itinuturing ng lahat na isang santo dahil sa kanyang mga gawaing pangkawang gawa. Diyos ko, patawarin mo ang babaeng ito. 3,800,000 piso mula sa kooperatiba ng ating mga pamilya ng OFW. Ipinagkatiwala namin sa iyo ang remittance center, Maya, pero ipinagpalit mo ang kaluluwa mo sa salapi. Sigaw ni Lourdes habang nakaturo ang kanyang daliri sa akin at ang kanyang boses ay nanginginig sa kunwaring pagdadalamati. Narinig ko ang bulungan ng mga tao sa aking paligid. Ang mga kapitbahay na dati numingiti sa akin kapag bumibili ng pandesal sa umaga, ngayon ay nakatitig sa akin nang may galit at dumi sa kanilang mga mata. May mga nagsasalita ng masama, may mga nag-uusap habang nakaturo ang kanilang mga daliri sa aking muka. Hindi ako umiyak ng malakas. Walang luhang lumabas sa aking mga mata sa harap ng libu-libong taong ito. Nanuyo ang aking lalamunan at ang dibdib ko ay tila pinipiga ng napakabigat na kamay. Kumakaba ang aking puso sa bilis na halos hindi ako makahinga, pero pilit kong itinayo ang aking likod. Hindi ako magmamakaawa. Hindi ako luluhod at iiyak sa harap ng taong nakakaalam ng katotohanan. Ang aking dignidad ang tanging bagay na natira sa akin sa sandaling ito at hindi ko yon ibibigay sa kanila. Siniko ang nakatatagong nakababata kong kayang kapatid sa panig ng biyenan ko. Ay lumapit habang hawak ang isang malaking kadena at kalawanging padlock. Narinig ko ang bakal na lumapat sa bakal nang ilak niya ng mahigpit ang pinto ng aking bakery. Ang bakery na itinayo ko mula sa sarili kong pawispuyat at puhunan. Wala ka nang babalikan dito, Maya Layas. Hukayin mo ang ninakaw mo para makapagpiyansa ka kapag nadala ka na sa kulungan. Galit na sigaw ni Nico habang isinusuot ang susi sa kanyang bulsa. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang itim na sasakyan ng hukbo ang dahan-dahang huminto sa gilid ng kalsada. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Gabriel. Nakasuot siya ng kanyang maayos at malinis na uniforme ng militar, may mga medalya sa kanyang dibdib, kakauwi lang mula sa kanyang mahabang assignment sa Mindanao. Napatigil si Gabriel sa kanyang paglakad. Ang kanyang mga hakbang ay nabitin sa hangin. Nakita ko ang mabilis na pagbabago sa kanyang mukha, ang gulat sa kanyang mga mata, ang paglitaw ng mga ugat sa kanyang leeg, at ang malalim na takot na kumalat sa kanyang kaanyuan nang makita niya ako sa ganitong estado. Gabriel, anak ko, sigaw ni Lourdes habang patakbong lumapit sa kanya, hawak ang isang panyo at umiiyak ng malakas. Tignan mo ang ginawa ng asawa mo. Sinira niya ang pangalan ng pamilya natin. Ang perang inipon ng mga kababayan natin sa abroad, tinalo niya. Nakahihiya sa memorya ng tatay mong pumanaw na isang marangal na sundalo. Tumingin si Gabriel sa kanyang ina pagkatapos ay itinutok niya ang kanyang paningin sa akin. Nakita ko ang pagtatagisa ng kanyang mga bagang. Alam kong ang pinakamalaking takot ni Gabriel ay ang magkaroon ng tsismis o iskandalo na sisira sa pangalan ng kanyang ama at sa kanyang karera sa hukbo. At sa sandaling ito ang buong barangay ay nakatingin sa aming dalawa. Samantalang ang lahat ay nakatingin kay Gabriel at sa kanyang ina,
Dahan-dahan kong ipinasok ang aking nanginginig na kamay sa bulsa ng aking apron. Naramdaman ko ang malamig na ibabaw ng aking cellphone. Sa pamamagitan ng kabisadong galaw ng aking mga daliri, kahit nanlalamig ang mga ito sa takot, binuksan ko ang hidden application ng security camera sa TM Bakery. Ilang araw bago ang fiestang ito, nang maramdaman kong may masamang pinaplano sina Nico at Lourdes, nagpalagay ako ng isang maliit na camera na may audio recording na nakatago sa loob ng 5 orasan sa ibabaw ng counter. Pindot ng 2 beses sa screen nang hindi tinitignan inactivate ko ang instant cloud backup streaming at remote autosync. Mabilis na lumapit si Nico nang mapansin niyang gumagalaw ang aking kamay sa bulsa. Mabilis niyang inagawang telepono mula sa akin. Akin na yan baka, burahin mo ang mga ebidensya ng transaksyon mo sa bangko, sigaw ni Nico, habang inilalayo ang telepono sa akin. Hindi ako lumaban nang kukunin niya ang telepono. Hayaan mo siyang kumuha nito. Huling-huli na ang lahat para sa kanila. Ang signal ay naipadala na sa cloud server. Ang ilaw sa screen ay namatay, pero ang proseso ng pag-a-upload ng bawat boses at bawat galaw sa TM Bakery sa nakalipas na 24 na oras ay nagsimula na ng tahimik. Lumapit si Gabriel sa akin. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa semento ay parang patak ng martil o sa aking dibdib. Lumuhod siya sa aking harapan, pero hindi para yakapin ako. Hindi para punasan ng alikabok sa aking muka o itayo ako mula sa pagkakaluhod. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay malamig, walang emosyon. Parang gawa sa bato. Maya sinabi ba ng ina ko ang totoo? Mahinang tanong ni Gabriel, pero ang boses niya ay may mabigat na pagbabanta. Tumingin ako sa kanyang mga mata nang walang katiting na pagkurap. Hindi ako nagmakaawa. Hindi ako humingi ng tawad sa kasalan ng hindi ko ginawa. Gabriel, 10 taon mo akong nakasama. Kung naniniwala kang kaya kong magnakaw ng pera ng ibang tao, hindi mo ako kilala kailanman. Boses ko ay manipis pero buo, walang pag-aalinlangan. Nagtama ang aming mga paningin sa loob ng ilang segundo na parang tumigil ang mundo. Nakita ko ang paggalaw ng kanyang leeg habang lumalunok siya ng laway. Alam ko ang tumatakbo sa isip niya. Ang takot sa iskandalo, ang galit sa sitwasyon at ang paglitaw ng mga tao na nagrereklamo sa paligid. Dahan-dahang tumayo si Gabriel. Humarap siya sa kanyang ina at sa libu-libong taong nanonood sa aming paghihirap. Walang magaganap na gulo rito sa harap ng kapilya, sabi ni Gabriel sa malakas at mamamayaning boses ng isang opisyal ng militar. Ako ang hahawak sa usapang ito. Humarap muli si Gabriel sa akin at sa boses na malamig pa sa yelo, binitiwan niya ang mga salitang nagpagimbal sa aking buong pagkatao. Sumakay ka sa kotse, Maya. Umuwi tayo sa bahay at kunin mo ang mga gamit mo. Nagsigawan ang mga tao sa paligid, naghihiyawan sa pag-aakalang pinalalayas na ako ng sarili kong asawa at tuluyan na akong itinapon ng pamilya Villarreal. Inalalayan ako ng 2 lalaki para tumayo at habang dahan-dahan akong naglalakad patungo sa sasakyan, nakita ko ang palihim na ngiti sa labi ni Nico at ang tagumpay sa mga mata ni Doña Lourdes. Subalit sa loob ng bulsa ng jacket ni Nico, ang teleponong inagaw niya sa akin ay patuloy na nagre-record at nagpapadala ng data. Ang maliit na kulay bug, haw na ilaw sa tuktok ng screen, ay patuloy na kumikislap ng tahimik sa gitna ng dilim ang unang bomba na magpapasabog sa kanilang lahat. Ang buong akala ng mga tao sa labas, tuluyan na akong tinalikuran ni Gabriel upang isalba ang kanyang sarili at ang marangal na pangalan ng kanyang pamilya. Sa loob ng sasakyan patungo sa lumang bahay ng mga Villarreal, walang nagsasalita sa amin. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mabigat na paghinga ni Gabriel habang mahigpit ang hawak niya sa manibela at ang mahinang hikbi ng anak naming si Connie na nakayakap sa aking baywang sa likurang upuan. Nang makarating kami sa mansyon, naroroon na sina Doña Lourdes at Nico. Nakatayo sila sa gitna ng sala, mukhang mga nagwagi sa isang digmaan. Naghihintay na ibigay ko ang aking huling pagsuko. Mabuti naman at naging matalino ka, Gabriel, sabi ni Doña Lourdes habang hinahaplos ang kanyang mamahaling kwintas na gawa sa perlas. Hindi dapat natin hinahayaan na ang isang magnanakaw ay manatili sa ilalim ng ating bubong. Sisirain niya ang pangalan ng iyong ama.
Tumingin si Gabriel sa kanyang ina ng walang kurap. Naipakiusap pagod kami mula sa biyahe. Hayaan niyo muna kaming mag-usap ni Maya sa kwarto. Ako na ang bahalang mag-ayos ng lahat ng dokumento bukas. Ayoko ng mas malaking gulo sa media at sa militar. Sagot ni Gabriel sa seryosong tono. Tumango si Doña Lourdes mukhang nasiyahan sa narinig. Tama yan. Siguraduhin mong pipirmahan niya ang pag-amin at ang pagsuko sa mga natitira niyang ari-arian para mabayaran ang kooperatiba. Pagkatapos niyon, maaari na siyang umalis ng walang bitbit kahit isang sentimo. Pumasok kami sa aming silid. Pagkasara ng pinto, hindi ko siya kinausap. Nagsimula akong mag-impake ng mga damit namin ni Connie. Ang aking mga kamay ay mabilis na gumagalaw, inilalagay ang bawat piraso ng tela sa loob ng lumang maleta. Ang aking puso ay tila isang pirasong yelo malamig, matigas at hindi tinatablan ng anumang sakit na ibinabato nila sa akin. Nang sumapit ang hating gabi, narinig ko ang malalakas na hampas ng ulan sa bubong ng mansyon. Walang anumang ingay sa loob ng bahay, kundi ang tunog ng tubig na bumabagsak sa lupa sa labas ng bintana. Biglang bumukas ang pinto ng aming kwarto. Pumasok si Gabriel, basang-basa ang kanyang sapatos at may hawak siyang kapot. Mag-impake ka na, Maya, bulong niya sa akin habang mabilis na lumalapit. Tumingin ako sa kanya ng may pagdududa. Saan mo kami dadalhin, sa kulungan o sa kalsada para tuluyang masiyahan ng amo? Hindi sumagot si Gabriel sa aking sarkasmo. Sa halip, binuhat niya si Connie na mahimbing na natutulog at binalot ito ng makapal na kumot. Walang boses, walang ingay ang aming mga hakbang habang pababa kami sa hagdan sa likod bahay. Lumabas kami sa pinto sa tabi ng kusina, dumaan sa madilim na eskinita kung saan nakaparada ang kanyang pribadong sasakyan, hindi ang sasakyan ng militar na gamit niya kanina. Pinaandar niya ang makina ng tahimik at mabilis kaming umalis sa teritoryo ng mga Villarreal. Matapos ang halos isang oras na paglalakbay sa ilalim ng madilim at maulang gabi, huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit ngunit maayos na bahay sa labas ng lungsod. Bahay ito ni Tita Elena, ang nag-iisang kapatid ng yumaong ama ni Gabriel na matagal nang lumayo sa pamilya dahil sa pagkamuhi sa kaplastikan ni Doña Lourdes. Nang maihiga namin si Connie sa isang ligtas at mainit na kwarto, humarap si Gabriel sa akin sa maliit na sala ng bahay. Ang kanyang uniforme ay may mga dumi ng putik at ang kanyang mukha ay halatang pagod na pagod. Ngayon, Maya, mag-usap tayo bilang mag-asawa, simula niya habang nakatitig sa akin. Bakit ka na nahimik kanina? Bakit hinayaan mong apihin ka ni Nico at ng aking ina sa harap ng maraming tao? Alam kong hindi mo magagawang magnahaw ng kahit isang piso mula sa kooperatiba. Sabihin mo sa akin ang totoo. Tumingin ako sa kanya, tinitimbang kung karapat-dapat pa ba siyang pagkatiwalaan pagkatapos ng kanyang pananahimik kanina sa harap ng kapilya. Pero nakita ko ang tapat na pag-aalala sa kanyang mga mata, isang tingin na matagal ko nang hindi nakikita mula sa aking asawang sundalo. Pinuksan ko ang aking dalang bag at inilabas ang isang kayumanging sobre na nakatago sa pagitan ng aking mga damit. Inilapag ko ito sa mesa sa harap niya. Itong dahilan, Gabriel, sabi ko sa mahin ng boses, ngunit puno ng determinasyon. 3 buwan na akong binubugbog ng mga litratong ito tuwing wala ka rito sa bahay. Mabilis na binuksan ni Gabriel ang sobre at inilabas ang mga papel sa loob. Mga litrato ko yon kasama ang accountant ng kooperatiba na si Mark. Sa mga larawan, mukhang napakalapit namin sa isa't isa. May mga kuha sa loob ng isang madilim na silid ng hotel na tila nagpapakita ng isang bawa na relasyon. Pikang lahat ng yan, Gabriel. Alam mo, hindi ko magagawa yan sa iyo at sa anak natin, dagdag ko. Habang pinagmamasta ng kanyang reaksyon, binalaan ako ni Nico. Kung magsusumbong ako sa iyo o sa mga awtoridad tungkol sa nawawalang pera sa remittance center na patuloy niyang kinukuha para sa kanyang sugal, ipapakalat nila ang mga larawang ito. Sasabihin nila sa iyong mga superior sa militar na ginagamit mo ang iyong kapangyarihan upang pagtakpan ng aking pangangalunya at pagnanakaw. Sisirain nila ang iyong pangalan at ang dangal ng iyong yumaong ama. Nanginginig ang mga kamay ni Gabriel habang tinitignan ang bawat litrato. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at ang kanyang mukha ay namula sa galit. Ang dumi,
Napakadumi ng kanilang laro bulong niya, halos hindi lumalabas ang boses sa kanyang lalamunan dahil sa matinding poot. Kinuha niya ang isa sa mga litrato at inilapit ito sa ilalim ng liwanag ng ilawan sa mesa. Iniharap niya ang likurang bahagi ng papel kung saan may nakasulat na ilang mga detalye at petsa gamit ang isang asul na pluma. Biglang natigilan si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tinititigan ang sulat kamay sa likod ng papel. Hinawakan niya ang aking balikat ng mahigpit, halos masaktan ako sa lakas ng kanyang pagkakahawak. "Mayatignan mo ito," sabi niya habang itinuturo ang isang maliit, halos hindi mapapansing pulang marka sa gilid ng sulat kamay. Hindi kay Nico ang sulat kamay na ito. At ang pulang markang ito ang tuyong tinta mula sa selyo ng isang kilalang law office. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ko. Nakakaramdam ng isang malamig na kilabot sa aking likod. Ito ang sulat kamay ni Attorney Ramon Miranda, ang abogado ng ating pamilya bulong ni Gabriel, na tila hindi makapaniwala sa sarili niyang natuklasan. Siya ang gumawa ng mga pagbabanta na ito. Siya ang utak sa likod ng lahat ng ito. Habang natutulog ng mahimbing ang aming anak na si Connie sa kabilang silid, nakaupo kami ni Gabriel sa paligid ng lumang mesang kahoy sa sala ni Tita Elena. Sa ibabaw ng mesa ay nakalatag ang mga kopya ng ledger ng kooperatiba na palihim kong na-download sa aking flash drive bago pa man ako pilit na paalisin sa aking pwesto bilang tagapamahala. Isang lumang ilawan sa mesa ang nagbibigay ng dilaw na liwanag sa aming mga mukha. Ang bawat pahina ng papel na aming binubuklat ay naglalaman ng mga numero at transaksyon ng mga OFW remittance mga pera, ipinapadala ng mga kababayan natin mula sa ibang bansa para sa kanilang mga pamilya dito sa Iloilo. Tignan mo ito, Gabriel, bulong ko habang itinuturo ang 5 magkakahiwalay na kasulatan ng paglipat ng pera na may kabuuang 3,800,000 piso. Ang pirma ko rito ay may maliit na kurba sa dulo ng titik Y. Sa tunay kong pirma diretso at mabilis ang pagguhit ko roon. Ang formal na dokumentong ito ay ginawa ng isang taong kinagaya lamang ang aking kamay. Kinuha ni Gabriel ang magnifying glass mula sa kanyang bag at masusing sinuri ang bawat linya ng tinta sa papel. Ang kanyang mga mata na sanay sa pag-inspeksyon sa militar ay mabilis na nakatukoy sa mga pagkakaiba. Iba nga kumpirma ni Gabriel habang nakakunot ang kanyang no. Ang kapal ng linya at ang anggulo ng paghawak sa pluma ay hindi iyo. Ito ay isang malinaw na pagpepeke ng mga pampublikong dokumento. Hindi ang kamay mo ang gumawa nito, Maya? Inilabas ni Gabriel ang kanyang laptop at isinaksak ang hard drive kung saan pumasok ang mga files mula sa cloud server ng hidden camera na inactivate ko sa TM Bakery at Remittance Center bago ako pinaalis. Bumukas ang video sa screen ng laptop. Ang petsa sa ibabang bahagi ng screen ay nagpapakita ng 11:00 ng gabi, 2 linggo na ang nakakalipas. Sa malinaw na kuha ng lens, nakita namin ang pinto ng opisina ng Remittance Center na dahan-dahang bumukas. Lumabas doon si Nico. Hawak niya ang isang bundle ng mga susi na pilit niyang kinuha sa aking drawer nung nakaraang buwan. Pinuksan niya ang vault kung saan nakatago ang mga resibo at pondo. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa likod niya pumasok ang isang matangkad na lalaking nakasuot ng mamahaling barong si Attorney Ramon Miranda. May hawak na sigari, si Attorney Ramon, habang dahan-dahan niyang itinuturo kay Nico kung aling mga papel ang dapat itong pirmahan at tatakan ng ginay ang pirma ng aking pangalan. Sa kuha ng video, malinaw na nakitang inilalagay ni Nico ang mga bundle ng pera sa loob ng isang itim na bag bago ito inabot ng buong-buo kay Attorney Ramon. Napaatras ako sa aking kinauupuan habang nakatitig sa screen. Ang taong itinuturing ng aking biyenan na pinakamagaling na abogado at kaibigan ng pamilya ay siya palang lumalaman sa pera ng kooperatiba kasama ang sarili niyang anak-anak, ang si Miko. Hinawakan ni Gabriel ang aking kamay sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay malamig at nanginginig sa matinding puot. "Maya, patawarin mo ako," bulong ni Gabriel, habang ang kanyang boses ay tila napapao sa pigil na emosyon. "Pinabayaan kitang mag-isa sa gitna ng mga buwayang ito habang wala ako sa tabi mo.
Akala ko ay sapat na ang magpadala ng pera buwan-buwan mula sa aking assignment. Pero hinayaan kong buhayin kanila sa impyerno sa loob ng sarili nating bahay. Tumingin ako sa aking asawa. Nakita ko ang isang patak ng luha na pumuno sa gilid ng kanyang mata, isang bagay na hindi ko kailanman nakita sa isang matapang na opisyal ng hukbo. Hindi pa huli ang lahat, Gabriel. Sagot ko habang mahigpit kong pinipiga ang kanyang kamay. Hindi ako humihingi ng awa sa kanila at hindi rin ako iiyak sa harap nila. Ngayong magkasama na tayo at hawak natin ang katotohanan, ibabalik natin sa kanila ang bawat patak ng dusa na ibinigay nila sa ating pamilya. Biglang yumanig ang mesang kahoy nang tumunog ang telepo o ni Gabriel mula sa gilid ng laptop. Isang hindi kilalang numero ang lumabas sa maliwanag na screen. Tumingin si Gabriel sa akin bago niya pinindot ang pindutan para sagutin ang tawag at inilagay ito sa speakerphone upang marinig ko rin. Coronel Villarreal, boses ng isang lalaki ang lumabas mula sa speaker, mababa, may kapangyarihan at puno ng kayabangan. Umayos ka ng lakad habang nasa Iloilo ka pa. Huwag mong subukang halukayin ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Tumigil ka na sa pag-iimbestiga sa kooperatiba kung ayaw mo magbago ang takbo ng iyong karera sa militar at tuluyang mabulok sa kulungan ang kriminal mong asawa. Magsalita ka. Sino ka, galit na tanong ni Gabriel. Bago maputol ang tawag mula sa kabilang linya, narinig namin ang isang mabigat tuyo at paulit-ulit na ubo ng isang taong matagal nang nagsisigaril. Yo ang napakapamilyar na ubo ni Attorney Ramon Miranda tuwing nagsasalita siya sa mga pagpupulong ng pamilya. Namatay ang tawag. Napatingin si Gabriel sa akin, ng kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding galit habang nakatitig sa wireless phone. Si Ramon, la, sabi ni Gabriel sa mababang boses na puno ng paghahanda sa pakikipaglaban. Akala nila ay natatakot tayo sa kanilang mga pagbabanta. Hindi nila alam na nakatayo na sila sa dulo ng bangin. Hindi na kami dinalaw ng antok ni Gabriel kahit naramdaman na namin ang paglamig ng hangin bago ang pagsikat ng araw. Ang boses ni Attorney Ramon sa telpono kanina ay hindi naging dahilan ng aming takot, kundi lalo nitong pinatindi ang aming kagustuhang ilatag sa liwanag ang lahat ng kanilang dumi. Gabriel, may isa pa akong ipapakita sa iyo, sabi ko, habang binubuksan ko ang isa pang nakatagong folder sa aming cloud backup gamit ang aking tablet. Ito ay kuha sa loob ng opisina ng aking bakery 3 araw bago ang pampublikong pagpapahiya sa akin sa tapat ng kapilya. Itinapat ko ang screen sa aming dalawa. Bumukas ang video na may malinaw na kulay at tunog. Ang aking maliit na opisina sa bakery ay magulo. Nakaupo si Doña Lourdes sa aking upuan, habang si Nico ay pabalik-balik sa paglalakad. Nanginig ang mga kamay at tila wala sa sarili. Sinasabi ko sa iyo, Nay. Papatayin ako ng mga taga-kasino kapag hindi ko nabayaran ang 3 milyong peso bukas. Sila na ang may hawak ng mga tseko at alam nila kung saan ako nakatira. Sigaw ni Nico sa video, ang kanyang mukha ay puno ng takot at pawis. Huwag kang sumigaw, Nico. Baka may makarinig sa'yo sa labas, utos ni Doña Lourdes sa video. Ang kanyang boses ay matigas at malayo sa malambing na tono na ginagamit niya tuwing nagdarasal sa simbahan. Gawin mo ang sinabi ni Ramon. Gamitin mo ang pangalan ni Maya sa kooperatiba. Siya ang may hawak ng mga susi at dokumento ng remittance center. Madaling palabasin na siya ang kumuha ng pera. Hindi siya paniniwalaan ng mga tao dahil estrangjero lang siya sa pamilyang ito. Napatitig si Gabriel sa screen. Nakita ko ang pagluwag ng kanyang hawak sa aking kamay habang ang kanyang buong katawan ay unti-unting naninigas sa galit. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Sa video, bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Attorney Ramon Miranda. Isinara niya ang pinto ng mahigpit at hinarap si Doña Lourdes habang si Nico ay nakayuko sa gilid. Ramon, salamat at dumating ka, sabi ni Doña Lourdes, habang mabilis na tumayo upang hawakan ang kamay ng abogado. Kailangan nating iligtas ang anak natin. Si Nico, hindi niya kayang makatiis sa kulungan. Alam mo kung gaano ko siya kamahal? Napatigil ang mundo ko nang marinig ang mga salitang yon mula sa bibig ng aking biyenan. Tumingin ako kay Gabriel. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay, tila isang bangkay na nakatitig sa kawalan. Anak natin, bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding gulat.
Ang kapatid ko, si Nico ay anak ni Ramon. Ipinagpatuloy namin ang panunood. Sa video, hinaplos ni Attorney Ramon ang mukha ni Doña Lourdes sa parang hindi pampamilya, kundi paraan ng isang lihim na kasintahan. Huwag kang mag-alala, Lourdes, sagot ni Ramon sa video. Gagawa ako ng paraan para idiin si Maya. Ngunit may isang bagay na kailangan nating makuha mula sa kanya upang tuluyang maayos ang lahat ng utang ni Nico sa mga illegal na sugalan. Ano iyon? Tanong ni Doña Lourdes. Ang lupang tubuhan na ipinamana ng tatay ni Maya sa kanya sa labas ng bayan. Ang lupang iyon ay nagkakahalaga ng milyon-milyong peso. Kung mapipilit natin siyang pirmahan ang paglilipat ng ari-arian sa pangalan ni Nico bilang pambayad sa nawalang pera ng kooperatiba, makukuha natin ang lupa ng walang kahirap-hirap. Ibebenta ko iyon sa mga developer mula sa Maynala at malilinis natin ang lahat ng utang ng ating anak, paliwanag ni Ramon habang may masamang ngiti sa kanyang muka. Sa loob ng video, biglang hinawakan ni Doña Lourdes ang braso ng abogado nang may kasamang desperasyon. Umiiyak, ngunit walang tunog ng pagsisisi. Ramon, kailangan mong makuha ang lupang tubuhan ng tatay ni Maya kung hindi puputulin ng mga sindikato ng kasino ang mga kamay ng anak natin. Sisirain nila si Nico, at kapag nangyari yon, hindi ko na kayang itago ang ating sikreto. Masisira ang pangalan ko sa simbahan at sa buong Iloilo. Namatay ang video nang umabot ito sa dulo ng recording. Ang tahimik na silid ni Tita Elena ay napuno ng isang mabigat at nakakasakal na kapaligiran. Tumingin si Gabriel sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sakit-gulat at kahihiyan. Ang kanyang ina, ang tinitingalang haliin ng simbahan at pamilya, ay may lihim na anak sa abogado ng pamilya at binalak nilang sirain ang aking buhay upang takpan ang kanilang mga kasalanan at makuha ang lupang pamanang iniwan ng aking ama. Habang iniisip ni na Doña Lourdes at Nico na hawak na nila ang aking leeg, hindi nila alam na isang buwan pa bago ang araw ng aking pagluhod sa semento. Gumawa na ako ng sarili kong hakbang upang protektahan ang tanging pamana ng aking yumaong ama, ang malawak na lupang tubuhan dito sa Iloilo. Bago pa man magsimula ang hayagang panggigipit nila sa akin, lihim akong nakipagkita sa isang tapat at independiyenteng abogado sa ibang bayan. Sa tulong niya, inilagay ko ang buong lupang tubuhan sa isang irrevocable trust sa ilalim ng pangalan ng aking anak na si Connie. Ayon sa batas, ang lupang nasa ilalim ng trust na ito ay hindi maaaring ibenta isan, o ilipat ang pagmamay-ari nang walang pahintulot ng korte at ng mismong tagapang-alaga kahit pa may hawak silang special power of attorney o anumang dokumentong may pirma ko. Gumawa rin ako ng pormal na adverse claim upang harangan ang anumang tangkang transaksyon sa titulo. Umaga ng ikatlong araw ng aming pagtatago, habang nag-aalmusal kami sa bahay ni Tita Elena, tumunog ang telepo o ni Gabriel. Ang tumatawag ay si Lieutenant Reyes, isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Gabriel sa militar na inatasan niya magbantay sa mga galaw ni Nico at Attorney Ramon. Inilagay muli ni Gabriel ang tawag sa speakerphone habang nakaupo kami sa gilid ng mesa. Sir, nasa labas kami ngayon ng Registry of Deeds. Ulat ni Lieutenant Reyes, ang kanyang boses ay seryoso. Kakarating lang ni Nico at Attorney Ramon Miranda. May dala silang mga dokumento na may peking pirma ni Ma'am Maya upang ilipat ang titulo ng lupang tubuhan sa pangalan ni Nico. Napasandal ako sa aking upuan, may maliit na ngiti sa aking mga labi. Alam kong dadaan sila sa pinto ng impyerno na ako mismo ang natayo. Ano ang nangyayari sa loob ngayon? Tanong ni Gabriel habang mahigpit ang hawak sa kanyang baso ng kape. Sir, ipinasok na nila ang mga papel sa counter, patuloy ni Reyes. Ngunit pagkatapos suriin ng clerk ang system, nakita namin ang pagbabago sa mukha ni Attorney Ramon. Bigla siyang namutla at mabilis na nakipagtalo sa supervisor ng opisina. Sinabi ng clerk na hindi maaaring galawin ang titulo dahil may nakarehistrong irrevocable trust para kay Connie Villarreal at may aktibong block order mula sa korte dahil sa nakasampakong adverse claim. Narinig ko ang mahinang tawa ni Gabriel, isang tawa ng tagumpay. Reyes, anong reaksyon ni Nico? Tanong ko. Ma'am, nagwala si Nico sa loob ng opisina, sagot ng sundalo. Sinipa niya ang basurahan, isinigaw ang mga masasamang salita sa mga empleyado,
at tinangkang agawin ang mga dokumento. Hinila siya ni Attorney Ramon, palabas ng gusali patungo sa likod na bahagi ng parking lot kung saan walang masyadong tao. Nakasunod ang aking mga tauhan at kasalukuyan naming naririnig ang kanilang pag-uusap gamit ang aming directional microphone. Iko-connect ko ang audio feed sa inyo ngayon, sir. Isang sandali ng katahimikan ang lumipas bago napalitan ng tulog ng hangin at malalakas na boses ang lumabas sa speaker ng telepon o ni Gabriel. Wala saysay ang talino mo, matanda galit na boses ni Nico ang narinig namin. Sinabi mo sa aking madaling makuha ang lupa ng babaeng yon, na yon paano ko babayaran ang mga taga-kasino? Kanina pa sila tumatawag sa akin. Sabi nila kapag hindi ko naibigay ang titulo, ngayong hapon papatayin nila ako. Huwag kang tanga, Nico. Boses naman ni Attorney Ramon ang sumunod ng ing-inig din sa galit at takot. Sino ang mag-aakalang bago pa natin siya gipitin ay nailipat na niya ang lupa sa pangalan ng bata? Matalino ang babaeng yon? Mas matalino sa'yo. Wala akong pakialam sa katalinuhan niya, sigaw ni Nico. Narinig namin ang tunog ng kalatog ng bakal at ang marahas na paghinga ni Nico. Ayon sa ulat ni Reyes sa pamamagitan ng text message habang nakikinig kami, naglabas si Nico ng isang maliit na baril mula sa kanyang bayang at itinutok ito ng direkta sa dibdib ng kanyang sariling biyulo, ikal na ama sa loob ng sasakyan. Nico, ibaba mo ang baril na yan. Ako ang ama mo. Nanginginig na sigaw ni Ramon na wala ang lahat ng kanyang kayabangan bilang isang batikang abogado. Ama-ama na nagtulak sa akin sa mga sugalang ito upang kumita ka rin ng komisyon mula sa mga pautang mo sa akin na yung gipit na ako, tatakbuhan mo ako. Bayaran mo ang utang ko sa kasino matanda, kung hindi, walang makakalabas sa atin sa parking lot na ito ng buhay. Galit na banta ni Nico. Matapos naming marinig ang marahas na pag-aaway ni Nico at Attorney Ramon sa parking lot sa pamamagitan ng telepo, alam ni Gabriel na kailangan na niyang makuha ang pinakamalaking sandata laban sa kanyang ina upang tuluyang matapos ang dula-dulaang ito. Habang nananatili ako sa ligtas na bahay ni Tita Elena kasama si Connie, nagbiyahe si Gabriel patungo sa lumang simbahan ng San Jose sa Iloilo. Ang simbahan kung saan nakatala ang lahat ng kasaysayan, binyag at kasal ng aming pamilya sa loob ng maraming dekada. Dahil sa mataas na posisyon ni Gabriel sa militar at sa malaking tulong na ibinigay ng kanyang yumaong ama sa simbahan nung nabubuhay pa ito, pinayagan siyang pumasok ni Father Alanio ang matandang kura paroko na matagal nang nakakakilala sa pamilya Villarreal. Pumasok si Gabriel sa madilim at malamig na silid ng archive ng parokya. Amoy lumang papel, alikabok at lumipas na panahon ang bumalot sa kanya habang binubuksan ang malalaking libro ng binyag mula 28 taon na ang nakakalipas. Ayon sa kwento ni Gabriel sa akin, nang makabalik siya, halos mga tog ang kanyang mga tuhod habang binubuklat ang bawat pahina ng taong isinilang si Nico. Sa wakas natagpuan niya ang pahina ng rehistro ng binyag ni Nico. Sa tapat ng kolum para sa pangalan ng ama, may isang puting papel na itinapal upang takpan ang orihinal na nakasulat. Ngunit dahil sa kalumaan ng pandikit, dahan-dahang tinanggal ni Gabriel ang nakatapi na papel. Sa ilalim niyon, hindi ang pangalan ng marangal na yumaong ama ni Gabriel ang nakasulat. Naroroon ang malinaw-malinis at notaryadong pirma ni Ramon Miranda bilang biyolohikal na ama ni Nico. Higit pa dun, may nakalakip na isang lihim na kasunduan sa likod ng pahina na pinirmahan ni na Doña Lourdes at Attorney Ramon. Nakasaad dun na gagamitin ang pondo ng charitable trust ng parokya na pinamamahalaan ni Lourdes bilang treasurer upang lihim na suportahan ang pag-aaral at mga pangangailangan ni Nico sa ibang lungsod nung bata pa ito upang hindi malaman ng yumaong asawa ni Lourdes. Hawak ang mga dokumentong ito. Naramdaman ni Gabriel ang matinding pagkaunsyami at panliliit. Ang kanyang buong buhay ay binuo sa isang napakalaking dula. Ang kanyang ina na laging nagtuturo tungkol sa moralidad, katapatan at kabanalan ay siya palang reyna ng kasinungalingan. Pinilit niyang maging perpektong sundalo upang makuha ang pagmamahal ng kanyang ina, habang si Nico na isang anak sa labas ay nakakakuha ng lahat ng luho at proteksyon kahit gumagawa ng krimen. Bumalik si Gabriel sa bahay ni Tita Elena bago lumubog ang araw.
Ang kanyang mga hakbang sa hagdanan ay mabigat at ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may kakaibang liwanag ng determinasyon. Inilapag niya ang mga nakuha niyang dokumento sa mesa sa harap ko. Ang bawat papel ay may tuyong pulang selyo ng parokya at opisyal na pirma ng simbahan. Tama ang hinala mo, Maya, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit may tatag ng isang opisyal na handang pumasok sa digmaan. Si Nico ay hindi ko kapatid sa ama. Siya ay anak ni Ramon Miranda kay Ina. Ginamit nila ang pera ng simbahan at ng kooperatiba upang pagtakpan ang kanilang mga kasalanan. Tumingin ako sa mga dokumento at pagkatapos ay tumingin ako sa aking asawa. Nakita ko ang pagkawala ng sakit sa kanyang mga mata na napalitan ng isang matigas na desisyon. Gabriel, masisira ang pamilya niyo kapag inilabas natin ito. Paalala ko sa kanya, sinusubukan ang kanyang katatagan. Tumingin si Gabriel sa akin nang walang pag-aalinlangan. Ang pamilyang binuo sa kasinungalingan ay hindi pamilya Maya. Ang aking ama ay namatay na may danggal at hindi ko hahayaang gamitin ng aking ina ang pangalan niya upang protektahan ang isang kriminal. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang hawak ay mahigpit at puno ng proteksyon. Handa na akong alisin ang kanilang mga maskara sa harap ng buong bayan, Maya. Handa ka na ba isang gabi bago ang araw ng paghuhukom naging tahimik ang maliit na bahay ni Tita Elena? Nagluto si Tita ng simpleng hapunan, tinolang manok na may sariwang dahon ng sili at saging. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon ng takot at panggigipit, nakaupo kaming tatlo ni na Gabriel at Connie sa mesa ng may kapayapaan sa aming mga puso. Si Connie ay nakaupo sa tabi ko, abala sa pagguhit gamit ang kanyang mga krayola pagkatapos kumain. Ipinakita niya sa amin ang kanyang iginuhit sa isang pirasong papel, 3 taong nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno habang nakaite. May hawak na maliit na tinapay. Mama, papatayo ito kapag natapos na ang laro natin dito, sabi ni Connie sa kanyang masigla at niting-niting boses. Hinalikan ko ang kanyang no at hinaplos ang kanyang buhok. Oo, anak ko. Malapit nang matapos ang lahat ng ito, bulong ko habang pinipigilan ang aking emosyon. Matapos makatulog ng mahimbing si Connie sa kanyang silid, lumapit si Gabriel sa aking upuan sa sala. Dahan-dahan siyang lumuhod sa aking harapan. Hawak ang aking 2 kamay, iniyo ko niya ang kanyang ulo sa ibabaw ng aking mga palad. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga balikat. Maya, patawarin mo ako, bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na matagal na niyang itinago sa kanyang dibdib. Masyado akong naging bulag sa paghahabol ng danggal ng pamilya at sa pag-iwas sa kahihiyan ng aking pangalan sa militar. Akala ko ang aking pananahimik at pagpapasensya sa aking ina ay paraan ng pagpapanatili ng kapayapaan sa ating tahanan. Ngunit dahil doon hinayaan kitang masaktan, mapagbintangan at mapahiya ng mag-isa. Inangat ko ang kanyang muka, gamit ang aking mga kamay, at tumingin ako sa kanyang mga mata. Walang galit sa aking puso para sa aking asawa. Alam kong biktima rin siya ng mahabang panahon ng manipulasyon ng kanyang ina. Gabriel, hindi ko kailangan na maghiganti ka para sa akin, sagot ko sa kanya nang may buong katatagan na aking pagkatao. Hindi ko kailangan ng dugo o gulo. Ang tanging hiling ko lang ay tumayo ka sa tabi ko sa ilalim ng liwanag ng katotohanan. Gusto kong makita ng anak natin na ang kanyang mga magulang ay hindi yumuyuko sa kasinungalingan upang isalba ang sarili. Yun lang ang tanging danggal na gusto kong ibalik sa pamilyang ito. Tumango si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bagong lakas at determinasyon na hindi ko nakita nung siya ay nakikipaglaban sa Mindanao. Inihanda namin ang aming mga huling dokumento para sa gabi ng paghuhukom. Inilagay ni Gabriel ang gintong flash drive at ang DSCD na naglalaman ng lahat ng kopya ng audit report ng Cooperative, ang video ng hidden camera mula sa bakery, at ang opisyal na rehistro ng binyag ni Nico sa loob ng bulsa ng kanyang unipormeng militar. Ito ang magiging hatol na tatapes sa lahat ng dumi ng pamilya Villarreal. Biglang umilaw ang screen ng aking telepono na nakalapag sa mesa sa tabi ng sofa. Isang opisyal na abiso mula sa website ng parokya ang lumabas sa aming screen. Ang taunang gala at gabi ng parangal para sa mga natatanging pamilyang Kristiyano ng Iloilo
ay magsisimula na bukas ng alas 7 ng gabi sa malaking bulwagan ng kumbento. At ang pangalan ni Doña Lourdes Villarreal ang nakasulat sa unahan ng listahan bilang pangunahing tatanggap ng plaque ng parangal. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang uniforme kung saan nakatago ang aming ebidensya. Bukas ng gabi, tatanggapin ng aking ina ang kanyang pinakamarangal na parangal, sabi ni Gabriel sa mababang boses na puno ng lamig. At tayo ang mag-aabot nito sa kanya sa harap ng buong bayan. Ang malaking bulwagan ng kumbento ng parokya ay napupuno ng mababangong amoy ng mga mamahaling pabango tunog ng mga basong kristal na naguumpugan at mahihinang tawanan ng mga pinakamayayamang pamilya, mga opisyal ng pamahalaan, at mga matataas na pinuno ng simbahan dito sa Iloilo. Gabi ito ng taunang gala at gabi ng parangal para sa mga natatanging pamilyang Kristiyano ng taon. Nakatayo ako sa pinakamadilim na bahagi ng balkona. Sa ikalawang palapag ng bulwagan, nakasuot ng isang simpleng itim na bestida at may nakatakip na manipis na bandana sa aking muka. Mula rito sa itaas, tanaw ko ang buong karangyaan sa ibaba. Sa gitna ng bulwagan nakasuot si Doña Lourdes ng isang napakagandang Filipiniana na gawa sa mamahaling tela ng pinya, may mga gintong burda sa gilid at nakasabit sa kanyang leeg ang isang malaking krus na ginto. Katabi niya si Attorney Ramon Miranda na nakasuot ng marangyang barong at si Nico na may suot na mamahaling Amerikana. Kahit sinusubukan ni Nico na magmukhang marangal, nakikita't ko ang pangin-inig ng kanyang mga kamay habang pabalik-balik ang kanyang tingin sa pinto. Alam kong natatakot siya sa mga taga-kasino na naghahanap sa kanya. Ipinahayag ng kura, paroko sa mikropono ang pangunahing parangal ng gabi. Isang pamilyang binuo sa pag-ibig, katapatan at takot sa Diyos. Isang ina na nagsilbing liwanag hindi lamang sa kanyang tahanan, kundi sa buong parokya. Ibigay natin ang pinakamataas na parangal para sa natatanging pamilyang Kristiyano kay Doña Lourdes Villarreal at sa kanyang pamilya. Umagaw ng malalakas na palakpakan ang buong bulwagan. Umakyat si Doña Lourdes sa entablado, hawak ang kanyang mamahaling panyo, kunwari ay naiiyak sa matinding karangalan. Tinanggap niya ang malaking plaque ng parangal mula sa kamay ng Monsenyor. Humarap si Doña Lourdes sa mikropono, ang kanyang boses ay malambing at puno ng kaplastikan. Ang pamilya ay ang pinakamagandang regalo ng Diyos, simula niya, habang nakaturo ang kanyang kamay sa dibdib. Kahit anong bagyo ng pagsubok ang dumating, kung tayo ay tapat sa ating kapwa, kung tayo ay nabubuhay sa ilalim ng katotohanan at kabanalan, hinding-hindi tayo matitinag ng anumang kasamaan. Habang nagsasalita si Doña Lourdes, biglang bumukas ang malaking pinto sa likod ng bulwagan. Ang ingay ng mga bulungan ay biglang napalitan ng katahimikan nang pumasok si Gabriel. Nakasuot si Gabriel ng kanyang formal na gala uniform ng militar, puting Amerikana, na walang kaunting dumi mga gintong medalya na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw, at ang kanyang sombrero ng opisyal na nakasukbit sa kanyang kaliwang braso. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay gumagawa ng isang matatag at seryosong tulog na umagaw sa atensyon ng lahat ng naroroon. Natuwa si Doña Lourdes nang makita ang kanyang anak. Inisip niya na bumalik si Gabriel upang makisalo sa kanyang tagumpay. Gabriel Aking, anak, halika rito sa entablado, tawag ni Doña Lourdes sa mikropono, proud na ipinapakita sa lahat ang kanyang anak na koronel. Umahakyat si Gabriel sa entablado nang may seryoso at walang emosyong mukha. Tumayo siya sa tabi ng kanyang ina at hinawakan ang mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ni Gabriel ay malakas at umaalingaw, now sa bawat sulok ng malaking bulwagan. Bilang kanyang anak, nais kong magbigay ng isang espesyal na pagpupugay para sa aking ina ngayong gabi. May inihanda kaming isang maikling video presentation upang ipakita sa inyo ang tunay na mukha ng aming pamilya sa likod ng mga saradong pinto. Bago umakyat si Gabriel, pumasok na si Lieutenant Reyes kasama ang 2 pang sundalo sa loob ng control booth ng sound system at projector sa likod ng bulwagan. Kinuha nila ang kontrol mula sa mga sibilyang technician upang masigurong walang sinuman ang makakapatay sa broadcast kapag nagsimula na ito. Namatay ang malalaking ilaw sa bulwagan. Ang malaking projector screen sa likod ng entablado ay dahan-dahang umilaw. Inaasahan ng mga tao
na makakakita sila ng mga lumang larawan ni Gabriel nung bata pa ito, o mga larawan ng kanilang pamilya na nagdarasal. Ngunit ang lumitaw sa screen ay ang pamilyar at malinaw na kuha sa loob ng opisina ng aking bakery. Nakita ko mula sa balkona ang pagbabago sa mukha ni Doña Lourdes. Ang kanyang ngiti ay biglang napawi at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat habang nakatitig sa screen. Si Attorney Ramon ay napatayo mula sa kanyang upuan sa harapang mesa, habang si Nico ay nagsimulang umatras patungo sa gilid ng entablado. Bago pa man makagalaw si Nico, hinarangan na siya ng 2 sundalong nakasuot ng uniforme sa gilid ng pinto. Ang unang salita ni Doña Lourdes sa video ay nagsimulang tumunog ng napakalinaw at napakalakas sa pamamagitan ng high-powered speaker system ng bulwagan. "Huwag kang sumigaw, Nico. Gawin mo ang sinabi ni Ramon. Gamitin mo ang pangalan ni Maya sa kooperatiba." Madaling palabasin na siya ang kumuha ng pera. Hindi siya paniniwalaan ng mga tao dahil estrangjero lang siya sa pamilyang ito. Ang boses ni Doña Lourdes ay umalingawaw sa buong bulwagan. Bawat salita ay parang isang matalim na kutsilyo na sumaksak sa katahimikan ng gabi. Habang ang boses ng aking biyenan ay patuloy na umaalingawaw sa mga malalaking speaker ng bulwagan, lumitaw sa projector screen ang pinakamadilim na lihim ng kanilang pagkatao. Ang bahagi kung saan tinawag ni Doña Lourdes si Nico na anak natin habang hinahawakan ang kamay ni Attorney Ramon Miranda. Narinig ko ang malalakas na singhap ng gulat pagkabigla at bulungan mula sa mga pari, mga madre, mga opisyal ng pamahalaan at mga kilalang tao sa ibaba. Ang ilan ay napapatakip ng kanilang mga bibig, ang iba naman ay napapatayo sa kanilang mga upuan habang nakatitig sa screen na nagpapakita ng katotohanan. Dahan-dahan kong tinanggal ang bandana sa aking mukha. Bumaba ako sa hagdanan ng balkona at pumasok sa gitna ng bulwagan. Sa likod ko, kasunod ko ang 2 opisyal ng National Bureau of Investigation at isang pampublikong piskal na may hawak na mga legal na dokumento. Hindi ako ang dating Maya na nakaluhod sa semento sa harap ng kapilya. Ngayon nakatayo ako nang tuwid ang aking ulo ay nakataas at ang aking mga mata ay walang takot. Lumakad ako patungo sa entablado kung saan nakatayo si Gabriel. Narito ang tunay na husti. Siya, Doña Lourdes, sabi ko sa malakas at malinaw na boses na narinig ng lahat ng naroroon. Inilapag ng piskal ang mga dokumento sa mesa sa harap ng Monsenyor at ng mga hurado ng parangal. Hawak ko ang warrant of arrest para sa mga kasong falsification of commercial documents, qualified theft at estafa laban kay Nico Villarreal at Attorney Ramon Miranda, pahayag ng pampublikong piskal. Kasama rin dito ang opisyal na utos mula sa korte para sa asset freeze laban sa lahat ng bank accounts at mga ari-ariya na nakapangalan sa kanila dahil sa napatunayang paggamit ng pera ng kooperatiba ng mga OFW. Hindi totoo ang lahat ng yan? Peke ang video na yan. Sinira ng babaeng yan ang aming pangalan. Sigaw ni Attorney Ramon habang sinusubukan niyang umatras patungo sa gilid ng entablado upang tumakas. Ngunit bago pa man siya makababa, mabilis na hinawakan ng 2 ahente ng NBI ang kanyang mga braso. "Huwag mo akong idamay, Nico." Sigaw ni Ramon habang itinuturo ang kanyang sariling anak. "Ikaw ang nagnakaw ng pera sa kooperatiba? Ikaw ang may utang sa kasino. Wala akong kinalaman sa mga kalokohan mo." Napatitig si Nico kay Ramon. Ang kanyang mukha ay napuno ng matinding galit-sakit at panlulumo nang ma-realize niyang ang kanyang sariling biyulo, ikal na ama ang taong naniwala siyang nagpoprotek sa kanya, ay handa siyang itapon sa lobo upang iligtas ang sarili nito. "Walang yaka, Ramon," sigaw ni Nico, habang pilit na kumakawala sa hawak ng mga sundalo. "Ikaw ang nag-utos sa akin. Ikaw ang nagbigay sa akin ng mga peking dokumento at nagturo sa aking pirmahan ang pangalan ni Maya. Sinabi mo sa aking ligtas ako dahil hawak mo si Ina. Ikaw ang kumuha ng 3,800,000 piso para sa komisyon mo sa mga utang ko sa kasino. Ikaw ang sumira sa buhay ko." Ang pag-amin ni Nico sa harap ng buong bulwagan ay parang isang malakas na kulog na tumapos sa lahat ng pagdududa ng mga tao. Ang buong bulwagan ay napuno ng ingay ng pagkamuhi sa 2 lalaking ito. Si Doña Lourdes ay tuluyang nanghina.
Ang malaking plak ng parangal na hawak niya ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Narinig ko ang tunog ng pagkakabasag ng kristal sa sahig ng entablado habang ito ay nagkakapiraso sa tabi ng kanyang sapatos. Gumapang si Doña Lourdes, sa harap ni Gabriel hinawakan ang dulo ng kanyang pantalon habang umiiyak ng walang danggal. Gabriel, aking anak, pakiusap iligtas mo ang pamilya natin. Ang pangalan ng tatay mo. Huwag mong hayaang mabulok ang kapatid mo sa kulungan, sabi niya sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Tumingin si Gabriel sa kanyang ina. Walang galit, walang poot sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na awa para sa isang babaeng nabulag ng kanyang sariling kasinungalingan. Dahan-dahang inalis ni Gabriel ang kamay ng kanyang ina sa kanyang pantalon at umatras ng isang hakbang. Nay, ang tatay ko ay namatay na may danggal bilang isang sundalo, sagot ni Gabriel sa seryoso ngunit mahinahong boses. At ang danggal ng pamilyang ito ay hindi pinoprotektahan ng pagtatakip sa mga krimen, kundi ng pagtanggap sa katotohanan at pagpaparusa sa mga nagkasala. Tapos na ang kasinungalingan. Narinig ko ang tunog ng paglak ng bakal na Kongso 8 sa mga kamay ni Nico at Attorney Ramon, habang dahan-dahan silang inilalabas ng mga ahente ng NBI mula sa bulwagan sa harap ng lahat ng mga tao na dating nagnanais na maging katulad nila. Tumingin si Doña Lourdes sa akin mula sa kanyang pagkakaluhod sa sahig, basag ang kanyang pagkatao. Wala nang natitirang kapangyarihan. Tumingin ako sa kanya ng may buong dignidad. Tapos na ang paghahari mo, Doña Lourdes, sabi ko sa kanya. Nang mahina, ngunit sapat na upang marinig niya. Ngayon harapin mo ang totoong husti, siya ng batas at ng Diyos. Matapos ang gabi ng paghuhukom sa bulwagan ng parokya, mabilis na gumulong ang gulong ng batas dito sa Iloilo. Si Nico ay dinala sa isang rehabilitation center para sa kanyang malalang adiksyon sa sugal, habang naghihintay ng kanyang formal na hatol sa kulungan kasama si Attorney Ramon Miranda dahil sa mga kaso ng malakihang estafa, qualified theft at pagpepeke ng mga legal na dokumento. Si Doña Lourdes ay tinanggal sa lahat ng kanyang mga posisyon sa simbahan at sa kooperatiba. Upang maiwasan ang tuluyang pagkakakulong sa kanyang edad, napilitan siyang ibenta ang lahat ng kanyang mga personal na ari-arian kasama ang kanyang mga mamahaling alahas at mga lupain upang bayaran ang bawat sentimo ng 3,800,000 piso na ninakaw ni Nico at Ramon mula sa mga pamilya ng ating mga OFW. Isang hapon bago namin tuluyang iwanan ang lumang mansyon ng mga Villarreal upang ihanda ito sa pagbebenta, nakita ko si Doña Lourdes na nakaupo sa isang lumang silya sa gilid ng madilim na sala. Wala na ang kanyang mga mamahaling Filipiniana, wala na ang kanyang gintong krus, at wala na ang mga kaibigang sumisipsip sa kanyang kapangyarihan nung siya ay mayaman pa. Siya ay mag-isa, nakatitig sa sahig kung saan nabasag ang kanyang peking danggal. Tumingin siya sa akin nang dumaan ako, may luha sa kanyang mga mata na tila gustong magsalita. Ngunit nanatili akong tahimik. Hindi ko siya kinausap ng may galit at hindi ko rin siya kinausap ng may paghihiganti. Iniwan ko siya roon, kasama ang kanyang pinakamalaking parusa, ang mamuhay. Sa piling ng sariling niyang mga kasinungalingan, hindi kami bumalik ni Gabriel sa mansyong yon. Alam ko na ang tunay na tahanan ay hindi binuo sa malalaking pader ng semento o mamahaling kagamitan, kundi sa katapatan, pagmamahal, at kapayapaan ng isip. Sa tulo ni Tita Elena at ng aking sariling pagpupursigi, muli kong binuksan ang aking bakery sa isang bagong lokasyon sa bayan. Sa tabi ng aking bakery, nagtayo kami ng isang bagong kooperatiba para sa mga OFW. Sa pagkakataong ito, ginawa naming ganap na digital bukas at transparent ang bawat transaksyon. Ang bawat miyembro ay may access sa kanilang mga account gamit ang kanilang mga telepo o anumang oras upang masigurong walang sinumang makakapagnakaw ng kanilang pinaghirapan. Sa unang araw ng pagbubukas nito, nakita ko ang mahabang pila ng mga tao na may ngiti sa kanilang mga mukha, mga taong ibinalik ang kanilang tiwala sa amin dahil alam nilang pinaglaban ko ang kanilang karapatan at ang katotohanan. Isang hapon, naglakad kaming dalawa ni Gabriel sa gitna ng malawak na lupang tubuhan na ipinamana ng aking ama sa amin. Ang hangin ay sariwa at ang mga berdeng dahon ng tubo ay sumasayaw sa ilalim ng gintong sikat ng araw ng Iloilo.
Tumingin si Gabriel sa akin. Hawak ang aking kamay ng may malalim na pagpapahalaga at pagmamahal. Maya, salamat. Dahil hindi ka sumuko sa akin at sa pamilyang ito, sabi ni Gabriel, habang hinahaplos ang aking pisningi. Natutunan ko na ang pamilya ay hindi pinoprotektahan sa pamamagitan ng pagtatahip ng dumi upang magmuhang perpekto sa mata ng ibang tao. Pinoprotektahan ito sa pamamagitan ng katapatan katarungan at pagtatanggol sa karangalan ng mga walang boses. Ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng danggal. Niyakap ko siya ng mahigpit habang si Connie ay masayang tumatakbo sa gitna ng mga halaman. Sa kanjdong hawak ang kanyang maliit na saranggola na lumilipad ng mataas sa asul na kalangitan. Ang bawat sugat ng aming nakaraan ay naging patunay na ang katotohanan ay palaging maghahanap ng paraan upang lumabas sa dilim. Ang aming pamilya ay hindi perpekto. May mga sugat kami, may mga peklat mula sa mga pagsubok ng nakaraan. Ngunit nakatayo kami ngayon sa ilalim ng liwanag ng araw nang may malinis na konsensya buong dignidad na hinding-hindi na muling makukuha ng sinuman sa amin. Ang huling sulyap sa lumilipad na saranggola ni Connie sa ibabaw ng luntiang pataniman ng tubo ay nag-iwan ng walang kapantay na init sa aking puso, isang patunay na ang bawat bagyo ay may katapusan at ang bawat sugat ay may lunas. Mga mahal kong tagapakinig nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan habang pinakikinggan ang huling bahagi ng ating kwento. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama sa akin sa paglalakbay na ito mula sa unang kabanata hanggang sa huling sandali ng pagwawagi ni Maya. Habang isinusulat ko ang bahaging, nakaluhod si Maya sa harap ng kapilya habang tinitiis ang mapanghusgang tingin ng kanyang mga kapitbahay. Hindi ko mapigilang mapaluha at mapagnilayan kung gaano kahirap para sa isang tapat na tao ang mapagbintangan sa isang bagay na hindi naman niya ginawa. Alam kong marami sa atin ang nakaranas na rin ng kawalang katarungan mula sa mga taong inaasahan nating magtatanggol sa atin. At ang hapding yon ay hindi madaling limutin. Ang buhay ng tao ay tila ba ang malawak na pataniman ng tubo na iniwan ng ama ni Maya. Ang tubo bago ito maging matamis na asukal na nagbibigay buhay sa ating mga pagkain ay kailangan munang dumaan sa matinding proseso. Pinuputol ito din, nudurog at pinipiga sa ilalim ng mabigat na makinarya upang mailabas ang kanyang katas. Kung minsan, ang mga pagsubok sa ating buhay, ang mga panlililang at kawalang puso ng mga taong nakapaligid sa atin, ay ang mabibigat na makinaryang pumipiga sa ating pagkatao. Ngunit tandaan natin, hindi tayo pinipiga upang sirain kundi upang ilabas ang pinakamatamis, pinakamalakas at pinakamahalagang bahagi ng ating sarili. Huwag nating hahayaan na ang pait ng kanilang pagtataksil ay sumira sa tamis ng ating dignidad. Ang katapatan at malinis na budhi ay mga kayamanan na walang sinumang magnanakaw ang makakakuha sa atin. Kayo mga mahal kong tagapakinig. Ano ang inyong naging damdamin sa naging desisyon ni Gabriel na piliin ang katotohanan kaysa sa wad na danggal ng kanyang pamilya? Kung kayo ang nasa kalagayan ni Maya, mapapatawad niyo rin ba si Doña Lourdes pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa? Nais kong malaman ang inyong mga saloobin. Saan ba kayo kasalukuyang nakikinig ngayon? Marahil ay nagluluto kayo ng hapunan para sa inyong pamilya, nagtitiklop ng mga damit o nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Ibahagi ninyo ang inyong mga kwento sa ating comment section sa ibaba dahil ang bawat komento ninyo ay nagbibigay ng inspirasyon sa akin upang ipagpatuloy ang pagsulat ng mga ganitong uri ng kwento. Huwag ninyo rin kalimutang i-like at i-share ang ating video upang mas marami pa tayong puso na maabot at mabigyan ng pag-asa. Pamagat ng kwento, ang katas ng tubuhan sa Iloilo. Ang kwentong ito ay isinulat hango sa inspirasyon ng mga totoong buhay sa labas, inihahandog para sa lahat ng mga nakaranas at kasalukuyang dumaranas ng katulad na pagsubok. Tala ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay muling isinulat bilang katang-isip lamang at walang layuning umusig o umatake sa sinuman. Ang kwentong ito ay nilikha para sa layuning libangan at maghatid ng positibang mensahe sa buhay.